And now we are on our last part ng ating series. Kung hindi po, wala po kayo dito sa nakaraang 3 linggo, meron po naman YouTube, pwede natin itong i-replay. Kasi napakaganda po ng series natin. It's about the generous life. Ayun, a generous life. Lahat naman tayo, we want to have a generous life. Kasi ang generous life is not what you have, but it's who you are. Hindi po yung anong meron ka, kundi kung sino ka. Kung kanino ka, angkan. Yun po, that gives identity sa atin. Yung first part, we have studied nga. Ano ito? Alam ko sa mga nandito, mga ano kayo mga inaral natin ito. God owns everything. Natutunan natin na wala tayong pag-aari, lahat ng bagay ay bigay ng Diyos, pahiram ng Diyos, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Even our very life. Hindi ito sa atin. Sa Kanya to. And then the second part, because it is the Lord who owns, may karapatan din ng Diyos ibigay, ipagkatiwala ang mga bagay na ito kung kanino niya gustong ipagkatiwala. At ang pinagkatiwalaan niya ay ikaw at ako. Amen. So pinagkatiwalaan niya tayo. Ano ang ginawa natin? We focus on 2 things. The time and the treasure. Kasi itong dalawang ito, nagagamit talaga ito ng kalaban to deceive the believers. Yung time natin, where you spend it, how you spend it, mahalaga po ito. Minsan kasi, pag hindi natin natutunan, sige lang, okay lang, basta masaya ako. I can spend, pwede akong hindi matulog kahit 24 hours. Diba? Kasi ikaw yun akala mo pag-aari mo yung buhay mo. So your time is very important that you manage. And then pangalawa is the treasure. Ano ba yung treasure? Resources natin, yung health natin, financial natin. Ngayon, bakit natin pinag-usapan na pati finances? Of course. Sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos maging matalino. Ang pera po hindi masama. As long na hindi ka nakokontrol ng pera. Kasi itong pera, nagagamit ng kalaban nito to control people at kahit mga Kristiyano na. Takot sila i-release the money. Kaya ang nangyayari, ayun, nawala siya. Kaya tinuturo natin sa ating mga kapatiran how to handle, how to manage our time and our treasure. Sapagkat kung hindi natin ito ituturo, sabi nga ng Proverbs chapter 19, verse 2, desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? Ibig sabihin, di ba we desire to have good life? We desire to, gusto natin maayos ang pamilya natin, maayos ang buhay natin. Pero kung wala daw knowledge, napapariwara tayo. Sayang. Hasty feet, alam mo yung hasty feet? Ito yung mga walang direksyon ng buhay. Marami silang pera, they can spend it anywhere, everywhere. Walang everything. Sa 1 to 10, 8 is wasted. Ibig sabihin, maraming wasted kasi hindi naturuan. That's the reason why po, tinuturo natin ito dito. Sapagkat ayaw natin, na mga kapatiran natin, mapunta doon ang kanyang income, ang inyong time, maging waste. Kasi without knowledge, sabi, it's no good. We're teaching you right now the knowledge, the truth. This is how you should manage it. Mga kapatid, bakit natin tinuro? Mga kapatid namin kayo. Kung taga-ibang pamilya kayo, okay lang. But we want our family to be wise. Gusto ko maging wise ka. Sabihin mo sa katabi mo, maging wise ka. Hasty feet, without direction, you spend your earnings, wealth into something that is not fruitful. Nagiging waste. Sabi ni Haggai, chapter 1, verse 5 to 6. Pwede natin basahin? 1 to 3. Now, Almighty says, give careful thoughts to your ways. You have planted much. Hallelujah. You drink, but you never have your fill. You put on clothes,
You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Ito po yung nangyayari. Kung wala tayong knowledge, wala tayong alam how to manage, ganito po ang nangyayari sa ating finances. Ang sabi ni Haggai, kaya sa first part, consider your ways. Sabi niya, pag-isipan niyo yung mga ginagawa niyo. Tingnan niyo, careful thoughts, give careful thoughts to your ways. You have planted much, marami kang tinanim, pagod na pagod ka magtrabaho, pero bakit parang hindi sapat ang kinikita mo? Hindi sapat eh. Sabi niya, you harvest little. Actually, hindi harvest niya little. Hindi lang talaga sapat. And then pangalawa, kumakain ka, pero parang hindi ka nabubusog. Palaging kulang. Kahit pag umiinom ka, parang hindi ka napupuno. Palagi ka pa rin uhaw. May damit ka nga, pero hindi naman nagkabibigay ng comfort sa'yo yung damit mo. Parang hindi siya hindi siya tama nakasuot mo. Okay? At sabi pa dito, you earn wages only to put them in a purse with the holes in it. Ibig sabihin, may wage ka, ilagay mo sa bulsa, butas. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng pinaghirapan mo napupunta sa wala, sa sayang. And that is not the will of God sa mga anak niya. That's the reason why we study how to be wise to handle our time, even our finances. Because God wants us to be blessed. Amen. Hindi natin matatanggap ang blessing kung hindi natin matutunan ang katotohanan. Last Sunday po, we studied about the pattern. Di ba? The pattern. Paano tayo dapat nagbibigay? Yung heart of giving. Pero sino ba talaga ang pattern ng generosity? It's the Lord Jesus Christ. Sabi, He gave His life unto death. Wala siyang winidhold sa atin. Binigay niya lahat. So the pattern, the blueprint, ang model natin na susundan natin to have a generous life is Jesus Christ. Siya yun. Ibinigay niya. Wala siyang hinuhold para sa sarili niya. Nung bumaba siya sa lupa, para tayo ay ligtas, binigay niya lahat. Wala siyang tinira sa sarili niya nung nasa lupa siya. And you being part of the body of Christ, sabi nga, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. We have that kind of generosity in our life. And ditong blueprint na to, itong pattern na to, itong model na to, kung masusundan natin ito, dito po natin makukuha ang ating pag-uusapan this morning, the promise. Okay, basahin nga natin. The promise to the generous. May pangako ang Diyos sa mga anak niya na patuloy magiging tapat at susunod sa kalooban niya. Kasi kalooban ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng bukas loob na buhay. Bukas loob kasi sa Tagalog ang generous, ano? Bukas loob na buhay. Yan ang kalooban ng Lord sa atin. And mararanasan lang natin yung pangako niya na kaloob dito sa buhay na masagana kung tinalakaran natin yung pattern, the blueprint. When you walk in that blueprint, you will reach the promise. Diba? Sinong may gusto ng promise? Oh, alam niyo ba kung ano yung promise? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ano bang promise ng Lord? So we will go to our scripture, Numbers, chapter 23, verse 19. Pwede bang tumayo tayong lahat? And let's read. Let's read all together. 1, 2, 3. God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? God bless your word today and bless us, Lord, as we study it, Panginoon, sa umagang ito. I pray for the Holy Spirit to take over and to move, to touch us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sabi ang Diyos ay nangako at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung ano ang sinabi niya, yun ay gaganapin niya. Sino na po dito, I know every one of us is reading the Bible, binabasa talaga natin ang salita ng Diyos. Pero alam mo, meron dyan kang mababasa na
parang it will touch your heart. Ay, ito pangako ng Lord ito sa akin for this day, sa buhay ko. Alam niyo, pag dumaan kayo sa ganon, as you read the word, ano yun? Hawakan niyo yun. Ibig sabihin, para sa inyo yun, at para sa inyo yun, magaganap yun sa buhay niyo. Amen? At ang pangako ng Diyos is always yes and amen, at napakaganda para sa mga anak niya. Amen? Hallelujah. So now, ano ba ang promise ng Lord? Sa mga generous people, to the generous generation, sa mga anak niya na tumutupad doon sa kalooban niya. Number 1, He promised reward. Okay, anong reward? For being what? Faithful. Proverbs 2 verse 8, sabi, He guards the path of the just and protect those who are faithful to Him. Kung ikaw ay tapat, sabi ng Diyos, ako mismo mag-iingat sa inyo. I will guard you, I will protect you. Hallelujah. Parang walang ibang pwedeng talagang mas makapangyarihan na pwedeng mag-ingat sa atin, kundi ang Diyos. Because He is God. He knows everything. From beginning to end, alam niya. So kung may tao o may isang makapangyarihang Diyos na pwedeng mag-ingat sa atin, na we will have the assurance, it's God. Kasi alam niya kung anong future. So as you obey, as you follow, as you are being faithful, sabi ni Lord, I will guard you, I will protect you. Kasi minsan, di ba tayo, we are so full of, dito kasi sa mundo, talagang, ang nangyayari ngayon, talagang matatakot ka kasi kung ano-ano na lang ang balita. Ganito ang mangyayari. Magkakaroon ng, actually, bago pumasok ang 2024, nagkaroon ng balita, magtabi kayo ng mga bigas. Bago mag-2024, magtabi kayo ng mga dilata. Kasi pagpasok ng 2024, magkakaroon ng taggutom. 2023 po ito. So, syempre, isipan, bumili tayo ng mga ilang sakong bigas, itabi na natin. O bawat grocery natin, magtatabi na tayo ng mga dilata. Hindi mo na-check yung expiration pala noon, 1 month lang, di ba? Natakot yung mga tao. Kaya nga minsan may mga nagpa-panic buying dahil din dyan eh. Di ba? Fear. Pero alam niyo, pag tapat kayo sa Diyos, hindi niyo kailangan matakot. Kasi sabi niya, I will protect you. I will guard your path. And that is the reward of God. Amen? Pangalawa, He reward the willing and obedient. Magkasunod dyan. Binary truth natin to. Willing and obedient. Pag sinabing willing, yan nga, kusang loob. Hindi napipilitan. Di ba? Hindi pinipressure. Isaiah chapter 1, verse 19. Exodus. Exodus 19, verse 5. Ang sabi ng Panginoon dito, basahin natin. Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure from among all the peoples on earth. For all the earth belongs to me. Hallelujah. Pag ikaw daw ay obedient, ikaw ay special treasure ng Diyos. Sino dito ang maraming alahas? Pahiram. Hindi. Marami kang alahas. Kahit napakarami mong alahas, meron ka talagang tinatabi na paborito mo. Di ba? Tinatabi mo ito favorite ko talaga ito. Pwede ko ito ipamigay, pero ito hindi. Kasi treasure mo siya. Treasure of treasures. Kaya among the people, sabi ng Lord, you will be my treasure. Pag sinabing ikaw ang treasure, linilinisan ka, iniingatan ka, nasa magandang kalagayan ka, di ba? Ang treasure mo ba, saan mo linalagay? Kung saan-saan lang? No. Pag sinabi mong treasure, takot ka nga manakaw yan eh. Tinatago mo yan eh. Treasure ko ito eh. Yung asawa mo, treasure mo. Tinago. Okay. Hallelujah. So treasure that belongs to the Lord. Joke lang po. Okay. So yan. Sabi, and then sabi, that is the obedient, grabe no, pag talagang sumusunod ka sa Diyos, ikaw, sabi niya, ay napakahalaga mo sa Panginoon. Okay, then sabi, willing sa Isaiah chapter 1, verse 19, sabi dito, if you are willing and obedient, you will eat lakasan natin, of the land. Walang masama na mapupunta sa inyo, kundi mabuti. If you are willing and obedient, the reward is you will eat the good things of the land. Ibig sabihin, pag nagtanim ka
lahat ng aanihin mo is a good thing. Walang maraming ano yan. Kung ano yan yung talong na maraming uod. Ibig sabihin, pag nagtanim ka, walang may uod. Di ba? Kasi ang Diyos mismo ang mag-iingat at magbe-bless sa'yo ng lahat ng gagawin mo. And the reward, you are going to eat the good things of the land. Of the land, good things. Lahat ng mabuting bagay. Lahat ng mabuting bagay mapapasayo. You need to be willing and obedient. Sabihin nyo nga lang, willing and obedient. Yun, that is the reward. Isa sa reward. Ayan. Pero marami pong reward ang Panginoon. But we are just discussing right now the reward in context doon po sa pinag-aaralan natin. If you are a generous person, you will be rewarded by God. Pag generous ka kasi, you are faithful. Pag generous ka, you are willing to give. Pag generous ka, you are obedient. And because of that, God can take care of you. Kasi nandoon ka lumalakad ka under His protection. Amen. Amen ba? Okay, number 2, the reward is rest. Rest for your soul. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Mga kapatid, minsan ito ang hirap nating makuha. Kasi kahit mag-melatonin ka, mag-sleeping pills ka, hindi nito kayang gamutin ang ating kaluluwang pagod. Saan ba napapagod ang kaluluwa mo? Sa pagsubok, sa araw-araw na nangyari sa buhay mo, sa mga naririnig mo, sa paligid mo. It hurts you, it pains you, it brokens you, and everyday po, hindi ka dyan ligtas. Talagang nag-ano tayo niyan. We go through, na-experience natin yan. Kahit nga minsan sa loob ng pamilya natin eh. Di ba? Naririnig mo yung mga bagay na nakakaano sa'yo, nakakasakit sa'yo. Na minsan gusto mo matulog, isip ka ng isip doon sa sinabi niya. Hindi ka na makakatulog. Pero ang ganda ng pangako ng Diyos sa Isaiah 26:3. Sabi niya, basahin natin, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Keep in perfect peace. Sabi dito, whose minds are steadfast, ibig sabihin, whose minds are in you because they trust in you. Ang sekreto pala, dapat ang mind natin nakatuon sa Panginoon. Pero how do we do that? Paano natin gagawin ito? Nasa mundo ka. Di ba? Alam niyo, yung sabi ng Romans 12, renew your mind. Ibig sabihin, replace everything na linagay ng mundo sa utak mo ng salita ng Diyos. Kasi the world will pollute your mind. Talaga, lalo na ngayon ang social media natin, di ba? Ang galing-galing. Kahit nga 3 years old, marunong eh. Talo pa nga ako eh. Marunong na sila doon sa mga gadget. Grabe, ang bilis. The world is using lahat ng means to control us through feeding our mind with everything, with earthly things, with worldly things. Kaya nga ngayon, kita mo, kahit ngayon travel, di ba? I love to travel. Eh noon naman, hindi naman yun eh. Hindi man, ang travel lang namin, ano lang eh. Parang sa palengke, sa bahay. Pinakamalayong travel namin pag nag-resort kami. Pero ngayon, ang dali-dali na lang, di ba? You can travel anywhere. Kasi nabuksan na eh. Yung mga pagkakataon. Pwede, pero hindi po masama mag-travel, ha? It's good to travel. I will travel. Pero ang ibig ko pong sabihin, hindi ito dapat na nagdo-dominate sa buhay natin. Yung mga bagay na ganito. And our mind is flooded with worries. Dami nating binu-worry. We worry about our future. We worry about our children. Pati nga minsan pag umalis yung anak mo, nag-worry ka, ligtas kaya siya? Makauwi kaya ng maayos yun? May payong ba siya? Di ba? Minsan nag-worry na tayo sa lunch natin, di pa tayo tapos mag-breakfast. Di ba? Ano ba yung pagkain natin mamaya? Teka muna, mag-breakfast pa lang tayo, di ba? Minsan, nag-worry ka ng worry ng kapitbahay mo. Bakit? Parang sanay na sanay tayo to worry. Kasi ito kasi yung pinifeed ng mundo na akala natin normal.
at natural. Okay lang na maging concern ka, mag-alala ka, pero kung ito na ang kumakain, sa isip mo na hindi ka na makatulog, hindi ka na ito na lang, it fills you. Mga kapatid, time to change. God can give you the rest. You have to renew, replace everything that the world, kahit ngayong, even ako we handle the finances natin, tinuturuan tayo ng mundo. Kailangan wag mong ibigay lahat. Kailangan magtira ka para sa sarili mo. Okay lang na magtira ka sa sarili mo. Pero kailangan pag binigyan mo, bayaran ka nila. Pero pag binasa niyo po ang Biblia, mamaya madadaanan natin ito. Kung ano ang instruction ng Bible sa mga anak niyang pinagpapala niya. So we worry a lot of things. Ang sabi ng Panginoon, when you can have peace. Alam niyo yung si Jesus Christ, alam niyo yung istorya ni Jesus Christ, na sa gitna sila nung storm. Tapos, nagkakagulo yung kanyang mga disciple kasi may storm eh. Tapos, si Jesus nasaan? Natutulog. Tapos nung natutulog, ginising siya. Lord, wala ka bang pakialam na baka mapahamak tayo, malunod tayo? Tapos sabi ni Lord, hanggang ngayon ba naman wala kayong pananampalataya? Yun actually yung question ng Lord sa disciple niya. You've been with me. Hanggang ngayon ba naman wala kayong pananampalataya? Sometimes, kasi tayo ganun, Kristiyano na tayo, we know all the promises of God, pero we still go through doon sa parang lahat iniisip natin, pinoproblema natin. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 27, can all your worries add a single moment to your life? Ito, ano na to? Assessment na to. Diba? Ito bang pag-aalala makakadagdag kahit isang segundo sa buhay mo? Kung makakadagdag, mag-alala ka na 24 hours. Haba pala ang buhay no? Pero hindi 24 hours ka na mag-alala. Madadagdagan ng 24 hours. Hallelujah. Matthew 6:33, sabi ng Panginoon, ito ang gawin nyo. Basahin natin lahat. Okay, 1, 2, 3. Hallelujah. Sabi niya, so don't worry about these things. Kasi di ba tayo, talagang una natin, pagkain, no? Lalo ang Pinoy. Pilipino, naalala ko yung isang friend namin na nag-tour sa Israel. Sabi daw ng tourist nila, tourist guide nila is Jew. Wala pa akong nakitang angkan na nasama ko dito, na nag-tour dito sa Israel, na katulad sa Pilipino. Bakit? Pagbaba, kaya sila bababa, bibili yung pagkain. Pagbili yung pagkain, pag akyat nila, may dala silang mga, alam niyo kung ano, cracker. Na nakakain sa baba, pag akyat sa bus, nagdi-distribute sila ng Skyflakes. Na habang bumabiyahe, kumakain, bababa, kakain, sasakay, kakain na naman. So, ganun talaga yung Pilipino, di ba? Part of our culture. Parang ganun talaga tayo. Pero, kaya nga dito unang-unang minensyon, sabi, don't worry about these things, but we will eat. Kasi hindi lang naman tayo. Kundi ang lahat ng tao talaga, concern nila, how they will eat, kung ano kakainin nila, to survive. They wanna live. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat hindi yan ang magiging, kasi alam ko naman kung anong pangangailangan nyo. Kundi itong gawin nyo. Hanapin nyo ang kaharian ng Diyos. Alam niyo ba yung sabi ng Isaiah kanina? The perfect peace is for those whose mind is stayed on God. That is seeking the kingdom. Ibig sabihin, yung isip mo, yung puso mo nakatuon sa Panginoon at sa pagsunod sa Kanya. At ang sabi ng Diyos, lahat ng bagay, idadagdag ko sa iyo. Wala ito ng Psalm, maybe, no? Lahat. Kaya nga ang Diyos, ang ating scripture, God is not a man, He never lies. What He promised, He fulfills. Sabi niya, hindi kayo magkukulang. Idadagdag ko sa inyo lahat ng kailangan nyo. Ano bang kailangan mo ngayon? Kapatid, pwede mo nang isipin. Ay, wala silang pangangailangan. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Mga champions talagang pinagpala. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga, lahat ng ang unbeliever is sick about these things. Yung mga hindi mananampalataya, ito yung may ganitong klaseng problema sa buhay araw-araw. They worry a lot. They don't have peace. Pero tayong mga Kristiyano, kahit may problema, pwede tayong matulog ng mahimbing. Actually, may kaibigan ako na senior siya, pero na kay Lord na siya ngayon. Pero blessed na blessed ako sa kanya kasi senior na siya. Pag natulog siya, 8 o'clock, kailangan matulog siya. Di ba pag matanda na daw, maiksi na lang ang tulog? Pero siya hindi. Gising niya alas 6. Pag gising niya ng alas 6, kakape siya, magpipray siya, Christian po. May 2 din siya anak na pastor. Tapos, siya, biyuda, nag-iisa. Marami talagang problema. Pero alam mo how she handles ito? Alam mo na ang Diyos pinagkakatiwalaan niya eh. At ganyan ang life niya. Napakasaya niyang tao. Napakasaya niyang tao. Bakit? Because she trusted the Lord. Kaya yung alala, yung pag-aalala, wala sa buhay niya yun. Parang yung word na alala, hindi kasama sa dictionary ng buhay niya. So dapat ma-eliminate din yan sa atin, okay? Amen? And then sabi nga, as we have the rest, we have our confident heart. Nagkakaroon tayo ng confident heart. Isa yan sa promise ng Lord. Bakit tayo magiging we have the assurance. Parang we are so secured sa Panginoon. Yung puso mo hindi easily natatakot. Hindi ka easily swayed. Hindi ka easily nag-aalala. Sabi dito sa Psalms, ito po yung sikreto dito eh. Sa Psalms chapter 112, verse 5 to 9. Medyo mahaba po ito na verses. Pero sige, basahin natin isa-isa. Number 5, 1 to 3. Good comes to those who lend money generously and conduct their business. Sabi dito, good comes. Magagandang bagay ang matatanggap ng mga taong ano daw yun? Ayaw nila sabihin yung word. Ano yun? Sabi dito, those who lend money. Hindi ito hindi nag-lend ng damit, ng sapatos. Pinahiram ko naman siya ng sapatos, generous ako eh. Pero dito iba eh. Sabi dito, those who lend money generously. Ibig sabihin, kung may lumapit sa'yo, may nangangailangan, bigyan mo kung meron ka. At huwag mo ito masyadong gipitin. That is the attitude ng generous Christian, okay? Kaya good comes to those who lend money and conduct their business fairly. Yung business mo, fair ka, hindi ka nandadaya, hindi ka nanloloko. Sino po may mga business dito? Sino mga business people dito, di ba? Ito po yung ito yung sikreto. If you want good things to come to your life, conduct your business fairly. At magpautang kayo. Magpahiram kayo. Okay? Amen? Kayo naman, kung nakahiram naman po tayo, lalo kung Kristiyano tayo, ibalik naman natin, okay? Pero ito hindi kung babalik, but just lend them. Pero pag sinabi naman kasing lend, hiram talaga yon. Dapat ibalik. Verse 6, basahin natin. Those who are righteous. Yung mga taong ganito daw, hindi pwedeng hindi magtagumpay ang kasamaan sa buhay nila. Bakit? Kasi hindi sila yung earthly materials, hindi naka-attach sa puso nila. They can give. And they're doing right. Kaya evil things will not come. Hindi sila pwedeng ma-overcome. Kasi alam nyo, yung evil na to, ma-overcome ka lang naman if there is a foothold in our life. Kung may butas ang buhay mo na pwede niyang pasukan, papasukan niya yan. So we close sabi nga, foothold ang kalaban sa atin. Lalo na, if you want to really experience the blessing of God, financially, yan po, gawin natin. Amen? Sabi, lend money, conduct business fairly. Mamaya, makikita pa natin yung iba. Those who are righteous will be long remembered. Totoo naman to eh. Dahil naaalala nila yung kabutihan mo. Lalo na kung ang tinulungan mo, mga taong walang-wala.
they will remember you and they will love you. Yun nga pong kaibigan ko na sinasabi ko sa inyo. Kasi yung kabilang bakod nila, parang mga settlers, mga mahihirap, siya, kahit kung anong meron siya, nagbibigay talaga siya doon. Bibigay siya ng bigas, nagbibigay siya ng ano. And these people, ito yung mga tao nung time na may sakit siya, ito yung mga pumunta sa kanya, hinihilot siya, binibisita siya. Bakit? Bakit ganon? Kasi meron siyang ibinigay na naaalala nilang kabutihan. So, we should be remembered like that. Amen? Hindi pag naalala ka, ayaw kang isipin na tao. Sino? Huwag mo kang banggitin yan ang pangalan na yan. Diba? Hindi yung pag sinabi, oy, si CL, ay oo, mabait yun. Di ba? Dapat ganon. Iba yung iba remembrance sa atin, di ba? Na verse 7, they do not fear bad news. They confidently trust the Lord to care for them. Napakaganda nito. They fear no bad news. Ibig sabihin, hindi pwede, may bad news na dumarating, pero hindi nila kinakatakutan ito. Bakit? Because they trust. They were confident and trust that the Lord will care for them. Ibig sabihin, anumang bad news na yan, God will take care of me. Forever. Ang forever is eternity. Amen? Amen ba? Hindi kayo sure. Pero it's eternity. Pagkaya nga forever eh. So may forever. Na mabuting gawa, na maraalala sa atin. They will have influence and honor. Ibig sabihin, this is your, ito magiging standing mo sa harap ng tao, magkakaroon ka ng influence and honor. Why? Because you are living that life na gusto ng Lord. Ano sabi? They are generous people. Generous. Kasi ito napagdaanan natin, di ba? And we've been studying and I'm really glad and I like to praise the Lord at sa inyo rin, mga kapatid, na yung naaral natin, in-apply natin. So later makikita nyo po ang blessings that, ng Lord because you obey. And because you obey, you will eat the best in the land. Amen? Hallelujah. Gusto nyo ba yung best in the land? Pastor, anong best in the land? Lechon? Anong best in the land? Okay. So, itong mga taong ito, they are not controlled with whatever riches they have. They manage what they have. Kaya nga, yun ang ano nila, they're confident, they're fearless. Kasi, ano sila eh, they manage. Sila yung master nung kung anong meron sila. Hindi yung meron sila nagdi-dictate. Kasi minsan kung ano meron ko, yung nagdi-dictate sa'yo eh. Yung bilang ka ng bilang, accounting ka ng accounting. Sa personal na pera mo, sige, account mo. Kasi, tingnan mo na, nabawasan yata ng, ano to ha? Paano kayo itong balikan? Diba? Pag accounting ka ng accounting ng ganon, nakukontrol ka nitong mga bagay na to. But when you release, give, sabi nga, you are the master. At dahil master ka, it will come back to you. Amen? Kaya huwag kayo matakot na gastusin ng pera. Mamaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon gumastos ng pera. Joke lang po. But then ang money is just a tool. Gamit lang yan. Okay, number 3, God will give us a complete life. Ibig sabihin nito, a well-supplied life. Hindi ka magkukulang. Isa yan sa pangako niya. Psalms 23 verse 5, sabi dito, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup, sige sabihin ka natin uli, my cup, blessing. Ang nag-overflow sa atin ay blessing. Pag yung cup mo hindi pa nag-overflow, bigay mo na kay Lord ang cup na yan. Lord, kailangan mag-overflow. Pero itong pangako niya eh. Sabi niya, my cup will overflow with blessings. Ibig sabihin, ang Panginoon, as you obey, as you walk in that will na gusto ng Lord sa atin, hindi magkukulang ang buhay mo. Mayroon kang sobra because you cannot outgive God. Hindi mo pwedeng lagpasan ang kakayanan ng Diyos na pagpalain ka. Amen?
Sabi sa Luke 6:38, basahin natin lahat. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get. Di ba, no? The amount you give will determine. Determine to, pero you can have more. Sabi nga, God will give you siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. You can never outgive God. When you give, you will receive. Minsan gusto natin mag-receive, wala tayong ginigive. Maling principle po yun. If you want to receive something, you have to give something. You know, ang itsura ng generous people, nakabukas ang palad niyan. Bukas palad ang ibig sabihin niyan. Bukas palad yan. Ang ibig sabihin, pag bukas palad mo, you can easily release and you can easily receive. Pero pag nakatikom ang palad mo, kahit may hawak kang konti, alam mo yung, di ba yung sand? Pag hinawakan mo siya, pag tinikom mo, inigpitan mo palalo, lalong konti ang natitira. The same way din po in our finances. Pag ito hinold natin ng higpit na higpit, barya lang ang matitira dyan. Pero kung matuto kang maging bukas palad, hindi lang ang barya. Papapalitan ang barya ng bills. Oh. Sino ang gusto ng bills? Pero, naalala ko meron kaming alkansya, yung piggy bank na malaki, ibang bills daw yung nag-gain nila. Okay rin. Ano rin yan, ha? Gain din yan. Kaya lang yan yung gain na kailangan yung ipamigay. Okay. Ipagpag. Yung, si Kyle kasi, meron kami doon na, yung alkansya, binigay yung lolo niya na piggy bank. Tapos ang nilalagay natin doon, yung tig 20 pesos. Pag binigyan mo siya ng bills, parang, 100, nabuo, parang ayaw niya ihulog doon. Pero mas mahalaga sa kanya, kaya pwede niyang, bigay sa yung 100, bigyan mo siya ng 20 na barya. Iuhulog niya doon. Parang gano'n ang niya. Pero pag mga, ibibigay niya yun sa, Mama Gina, I have 500 here. Sabi gano'n. Parang, sako, ihulog mo sa mo. Gusto niya papalitan ng tigda 20. Sako, bibigat lalo yan, ihulog mo na. Diba? Mas maraming malalagay pag bill na ilalagay mo kaysa barya. So, alam mo, God wants the best for us. Kaya nga tinuturuan niya tayo eh. Tinuturuan niya tayo magkaroon ng breakthrough sa life natin. Kasi we have been deceived for a very long time ng kalaban sa area nito. Ang inaano talaga tayo ng kalaban na mahirap lang tayo. At hanggang doon lang ang kakayanan mo to gain wealth. No. God gave us the power to gain wealth. Kanino yan binigay? Sa atin. Hindi sa mga hayop. But we have to have the knowledge. That's why we are teaching. Kaya siguro sabihin nyo, bakit kasi ito ang teaching namin for this month, mga kapatid? Because we love you. And we want the champions to have a glorious, abundant life. Amen. Kasi yan ang pangako ng Panginoon. I have come that you may have life. Life in? Kukunti lang nakalam na John 10:10. I have come that you may have life. Life in? Siya lang ang nakakaalam. Life in full or life in abundance. Naparito ako para bigyan kayo ng buhay, buhay na masagana. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ang maging masagana tayo. Hindi lang in terms of finances, sa relationship natin. Because God is teaching us our very life. Tinuturuan ng Diyos. Tinuturuan niya tayo not only to handle the finances, but your time. Kasi minsan doon kaya nawawala ang pamilya mo, you don't have time for your family. So we are, pinag-aaralan natin ito para mabalance yung buhay natin. Na pag pumunta tayo doon kay Lord, sabi ni Lord, nung ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa? Di ba? Ilang time, sabi nga ni Pastora Kat, nung the other day nag-uusap kami, pag ni-evaluate mo daw, linista mo, machi-check mo, makikita mo na marami ka palang time na wasted, na hindi mo napapansin.
Kasi akala mo okay lang. Pero wasted time pala to. Yung wasted time mo pa lang yun, you could have spent it in your family. Di ba? In prayer. Pwede pala yun. Kaya lang wala. Na-waste na natin. Wala na. Pero pag waste na, huwag nyo nang balikan. Let's write another story. Sabi nga, yung page na tapos na, wala na tayong magagawa doon, kundi itong bagong page, ngayon na alam nyo na, that we have to manage our time and our treasure. Bagong page na sinusulat natin, sulat na natin na maayos. Let's be a good manager. Amen? Of what God has entrusted to us. So that we will experience the promise. 1 Corinthians chapter 4. This will be our last verse. Gusto ko si nanay eh. Very good si nanay. Si nanay, bigyan ko ng 100. Okay, sige. Ulitin natin. Basahin natin. Na, a person who is put in charge must be... Alam niyo ba lahat kayo ay manager? Kaya ngayon, ang tawag ko na sa inyo, Manager Mita. Manager, you are all managers of what God has entrusted to you. Ang sabi dito, you must be faithful. Maging tapat tayo of what God has entrusted to us. Because God will reward. God will give, you will experience the rest. Alam niyo yung mga tao ngayon, marami kasi ngayon na disturb talaga yung isip nila. Kasi kulang sila sa tulog, marami silang inaalala, marami pong cases tayong ganyan. Pero alam niyo mga kapatid, you can have rest in the Lord. Ibig sabihin yung mga inaalala mo, if you learn na ito ibigay sa Lord and replace that with the Word of God in your mind, you will have the peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi mo na kailangan na hindi mo kailangan na parusahan ang sarili mo. Okay? Amen? Because God never lies. Sabi nga, He is a God, He is not a man, He never lie. What He promised. Pwede mong ibalik natin yung ating scripture. Numbers. Basahin uli natin. God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Hindi po siya tao. Lahat ng pinangako niya, tinutupad niya. At ang pangako niya sa iyo, tutuparin niya. Kaya lang, we have to walk in that blueprint, the pattern that God has set in our lives. Kasi meron talaga eh. May place where God will bless you. Kaya nga doon noon ng Israelites, when they worship, di ba? They worship, numaharap sila. Parang ito yung tinuro sa kanila. Umarap sila doon sa, ano ba itong, Jerusalem? Para for them to be blessed. Ibig sabihin, may mga ano talaga place. Eh tayo, wala na tayong ganon. Kasi nasa atin na si Kristo. Ang kailangan natin makita kung ano ang kalooban ng Panginoon sa salita niya. And sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Kaya be generous. Be generous. And wag na natin, do not withhold. Lalo na kung ito ay para sa Panginoon. Amen? Amen. So, maaring ngayon, naisip nyo na okay. Balikan nyo po yung ating series, lalo na doon sa Time and Treasure. Marami tayo doon na makikita that can help us. That can help us. Yung evaluate yung time. Kasi very, very important talaga ito sa buhay natin eh. Yung oras, no? Sabi ko nga doon sa LG natin, yung ating LG girls. Mga LG girls. Yung time kasi minsan sabi, yung sacrificially giving. Diba? Sabi, sacrificially, paano naging sacrificially giving? Siyempre kasi time to rest nila yon, pero they give it para sa makapag-life group kami. Para makapag-prayer kami. Binibigay nila yon. So it's a sacrifice. Diba? Pero kung yung time mo, pang K-drama lang, hindi po yung sacrifice. Okay? Hindi mo sacrifice. Ano yun? Pagpapalit. Pagbabago ang tawag doon. Okay? Binabago ka na ng Diyos. Kaya, yun. So, I really praise the Lord po sa buhay ng bawat isa. Because as we observe and witness, nakita po namin that you really obey the Word of God.
Amen? Amen na. Praise God. Praise God. Praise God. And at dahil dyan, asahan nyo na yung pagpapala ng Diyos. Kasi hindi siya nagbabago at hindi siya nagsisinungaling. Ibibigay at ibigay niya ang pagpapalang niya na kailangan mo. Kailangan mong kapayapaan, sa'yo yan. Kailangan mo kapahingahan, sa'yo yan. Kailangan mo ng protection, Lord, lumalabas ako araw-araw, sa'yo yan. Lord, ayoko magkulang, hindi ka magkukulang. Because God will supply all your needs. Amen?